Abaya Hawa, Ishaya Hawasay, ang may likha ng ating buhay. Abaya Hawa. Magandang umaga sa lahat. Bawak war tawab to each and every one of us. Ngayong araw na ito, talakay natin ang isang topic na pinamagatang Who worship the beast? Sino ang sumamba sa hayop? So dito sa Revelation chapter 14, verse 9 to 12, sinabi rito sa wikang Tagalog, at sumunod sa dalawa ang ikatlong anghel na sumigaw ng malakas, sino mang sumamba sa hayop at sa larawan nito at natataka ng kanyang noo o sa kamay, ay painumin ni Yahweh ng alak ng kanyang puot na walang halong ibinuhos sa kopa ng kanyang galit. Pahirapan sila sa apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel at ng kordero. Ang usok mula sa apoy na nagpapahirap sa kanila ay mag-aalab magpakailanman. Araw at gabi ay pahirapan ng walang pahinga ang mga sumasamba sa hayop at ang kanyang larawan at ang natataka ng kanyang pangalan. Kailangan magpakatatag ang mga hinirang ni Yahweh, ang mga sumusunod sa utos at mapanatili sa panampalataya kay Yahweh Shai. So binanggit dito na ang mga sumamba sa hayop talagang mapunta sa dagat-dagatang apoy. Araw at gabi silang pahirapan na walang pahinga sa mga sumasamba sa hayop. Yung apoy at asopre ay hindi mawawala o ito'y mag-aalab magpakailanman. Nakakaawa talaga ang mga sumasamba sa hayop. Ngayon, sino itong hayop na sinasamba nila na mapupunta sila sa apoy, sa dagat-dagatang apoy? So, sa Hebrew Dictionary, tingnan natin yung salitang letter, yung G, J-A, J. Sa Hebrew Dictionary ay yes sa English. Ang sos sa Hebrew Dictionary na na-translate sa English ay horse, kabayo. So, yung Jesus, yes, horse. Sa Tagalog, oo, kabayo. Hayop. Ang Jesus ay isang hayop. Marami pa namang sumamba kay Jesus. Marami silang mapunta sa apoy. Ngayon, sa Latin Dictionary tayo. Kahit mag-research kayo mismo. Latin Dictionary, yung G, yes pa rin. G sa Latin, yes sa English. Sos sa Latin, pig sa English, yes pig. Oo, baboy. Hayop. Latin Dictionary, ang Jesus, yes baboy. Oo, baboy. Yes pig. Sa Hebrew Dictionary, yes horse. Oo, kabayo. Hayop. Yung Jesus, hayop. Ngayon, sabi rito, there is no salvation in two animals by invoking this name is actually invoking two animals. Walang kaligtasan sa dalawang hayop sa pamagitan ng pagtawag sa pangalan ito na Jesus, na aktual na pagtawag ng dalawang hayop.
Pag sabi mo, oh Jesus, Jesus, dalawang hayop yan, binanggit. Oo, baboy. Oo, kabayo. Ngayon, dito tayo sa National Geographic. Sa National Geographic, Jesus Christ, lizard o botike. So, ang ibig sabihin ng Jesus Christ, lizard siya. Botike siya, hayop. Baboy, kabayo, botike. Pangatlo. Dito, sabi ng National Geographic, i-translate natin sa Tagalog. Ang basilikos ay isang genus ng malaking Coryphaphid, botike, na karaniwang kilala bilang basilik sa katutubong Timog, Mexico, gitnang Amerika, at sa hilagang Timog, Amerika. Ang genus ay naglalaman ng 4 na uri ng hayop na karaniwang kilala bilang Jesus Christ botike. Ng simpleng Jesus botike. Dahil sa kanilang kakayahang tumakbo sa tubig na makabuluhang distansya bago lumubog. Yan po ang sinabi ng National Geographic. I-translate natin sa Tagalog. So, sinong sumamba sa hayop? Who worship the beast? Ang Jesus Christ. Sinamba ng halos lahat ng tao sa mundo. Ay kabayo, ay baboy, ay butiki. At isda pa. Jesus fish. Si Dagon. Na ngayon, ang tawag ng Dagon ngayon ay dragon. So Jesus Christ, dragon. Halimaw. Sino ang hayop o halimaw? Siya si Jesus Christ. Nako, nakakaawa kayong mga sumamba kay Jesus Christ. Walang kamalay-malay kasi doon kayo naniniwala sa Bible na gawa ng Vatican Canon, yung 66 book. Yan ang naglinglang sa sangkatauhan. Ang original Bible ay mayroong 777 scroll o box. 777. 777. Gusto ni Satanas na maging 666. Instead of 777, maging 666. Paano nangyari yan? Si Adan nilikha sa pang-anim na araw. Number 6 ang tao. Tayo nga tao, number 6. Magbasa ka ng aklat na gawa ng Vatican Canon ng 666 o 66 book. Plus ikaw, number 6, tatlong 6 na. Instead of 777, 666 na. Kita mo yung pangliling lang ni Satanas? Ngayon, dito sa Pahayag chapter 20, verse 4, sa wikang Tagalog, sabi rito, at nakakita ako ng mga trono, at ang mga nakaupo doon ay binigyan ng karapatang humatol. Nakita ko rin ang mga kaluluwa ng mga pinunggutan ng ulo dahil sa pagpatutuo tungkol kay Yahawasay at sa pagpahayag ng salita ni Yahwa. Hindi sila sumamba sa hayop, ni sa larawan nito, ni tumanggap man ang tatak ng hayop sa kanilang noo o kamay. Binuhay sila upang magharing kasama ni Masyayak Yahawasay na maghari. May trono siya. Nakaupo. May sarili siyang trono. Kasama siya ni Masyayak Yahawasay maghari sa loob na 1,000 taon. Pero yung mga sumasamba, nako, sabi ko nga, habang may panahon pa, umalis na kayo dyan, iwanan ninyo yung hayop na yan, yung halimaw na yan na dragon, dagon, botike, kabayo, baboy. Yung Jesus Christ na yan, hayop pala yan. Speaking Savior, pero akala ng mga tao, base sa 66 book, NIV, Good News, King James, lahat, puro Jesus Christ nakalagay.
So, huwag kayo maniwala doon. Doon tayo sa Bible ng original Ancient Hebrew Bible. Ngayon, dito sa mga Gawa, chapter 16, verse 30, sila ay inilabas niya at sinabi, mga Adanay, ano po ang dapat kong gawin upang ako'y maligtas? Sabi ng Philippian jailers ito. Tanong niya kay Pablo at kay Silas. Sumagot naman sila, sumasampalataya ka sa Adonai Yahweh at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambayanan. Sumampalataya po tayo. Iwanan natin ang peking Savior, peking tagapagligtas na Jesus Christ. Hayop pala yan, baboy, kabayo, botike, isda, o dragon, halimaw. Iwanan natin yan. Sabi rito ng 2 Corinthians chapter 6 verse 2, sapagkat sinabi niya, sa kaukulang panahon ay pinakinggan kita. Sa araw ng pagliligtas, sinakluluhan kita. Ngayon na ang panahon na nararapat. Ito na ang araw ng pagligtas. Ito na ngayon. Tanggapin ninyo si Mashiach Yahweh na siya ang totoong tagapagligtas. Siya po si Yahweh ang nagkatawang tao para magkaroon ng laman at dugo. Para mabuhos doon sa Golgota, sa Calvary. Nakabitin po sa punong kahoy, hindi po sa cross. Malaking kasinungalingan nga ang Savior napako sa cross. Napako sa punong kahoy, binitin. At yung dugo niyang nabuhos, yun ang nagtubos, naghugas sa ating mga kasalanan. We have obtained eternal redemption by the blood of Mashiach Yahweh. Yun po ang tama. So, eto na, panahon ng pagliligas. Tanggapin po ninyo. Kung gusto niyo sa buhay na walang hanggan. Pero kung nagduda kayo, mag-pray kayo, mag-research kayo. Aralin ninyo ang original Bible, Ancient Hebrew Bible, Tanakh. Kasi walang pagsisising nauna. Lahat ng pagsisisi nasa uli. Magsisi ka, nasa impyerno ka na, nasa dagat-dagatang apoy, sa asopre na apoy na hindi mawawala magpakailanman. So yan po ang mensahe natin sa araw na ito. Bibli Shalawang Alahayam Barakata Yaman. Aba Yahweh, siya Yahweh ang may likha ng ating buhay. Aba Yahweh,